pag-aaralan na Heidelberg Catechism, Lord's Day 33. Yan ay nasa ating mga bulletin. Kikuha po ninyo at ating sama-samang basahin. Tayo ay nasa Lord's Day 33 at yan ay mayroong apat na tanong at sagot. Sabi ng tanong 88, ilang mga bahagi ang bumubuo sa tunay na pagbabalik loob ng tao? Sagot, 2 bahagi. Ang pagpatay ng lumang pagkatao at ang pagbuhay ng bagong pagkatao. Tanong 89, ano ang pagpatay ng lumang pagkatao? Sagot, ito ay taos-pusong kalungkutan na inuudyukan ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga kasalanan at patuloy pa na namumuhi at lumalayo sa mga ito. Tanong 90, ano ang pagbuhay ng bagong pagkatao? Ito ay taos-pusong kagalakan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at may pag-ibig at kasiyahang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa lahat ng mabubuting gawa. Tanong 91, subalit ano-ano ang mabubuting gawa? Sagot, tanging sila na nagmumula sa tunay na pananampalataya ang gumanap ayon sa kautusan ng Diyos at sa kanyang kalwalatian at hindi ang mga gayon na nakabatay sa ating haka-haka o sa mga itinatag ng mga tao. Tumungo naman tayo sa ating mga Biblia at ating buksan sa 2 Korinto, Kapitulo 6. Simula tayo sa talatang 11 hanggang talatang 16 ng chapter 7. Ganito ang sabi, 2 Corinthians chapter 6, beginning with verse 11 up to verse 16 of chapter 7. Ang aming bibig ay bukas para sa inyo, mga taga-Korinto, ang aming puso ay pinalawak. Kayo ay hindi namin hinihigpitan, subalit kayo ay hinihigpitan ng sarili ninyong damdamin. Bilang ganti, nagsasalita akong tulad sa mga bata. Palawakin din ninyo ang inyong mga puso. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan? O anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? At anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Anong pakikipagsama mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin at ako'y magiging ama sa inyo. At kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Chapter 7. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Bigyan ninyo kami ng puwang sa inyong mga puso. Hindi namin inapi ang sinuman. Hindi namin sinira ang sinuman. Hindi namin pinagsamantalahan ang sinuman. Hindi ko sinasabi ito upang hatulan kayo.
sapagkat sinabi ko na ng una pa na kayo'y nasa aming mga puso upang mamatay at mabuhay na kasama ninyo. Ako ay may malaking pagtitiwala sa inyo. Ako ay may malaking pagmamapuri sa inyo. Ako'y puno ng kaaliwan. Ako'y nag-uumapaw sa kagalakan sa lahat ng aming kapigatian. Sapagkat maging nang kami ay dumating sa Macedonia, ang aming mga katawan ay hindi nagkaroon ng kapahingahan, kundi pinipighati sa bawat paraan. Sa labas ay labanan, sa loob ay takot. Subalit ang Diyos ay na umaaliw sa na lulungkot ay nagpasigla sa amin sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. At hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang pagdating, kundi maging sa kaaliwang ibinigay ninyo sa Kanya, na ibinabalita niya sa amin ang inyong pananabik, ang inyong kapanglawan, ang inyong sigasig para sa akin, ano pat ako'y lalo pang nagalak. Sapagkat bagaman pinalungkot ko kayo sa pamamagitan ng aking sulat, hindi ko ito ipinagdaramdam. Bagamat aking dinamdam, sapagkat aking nalaman na ang sulat na ito ay nakapagpalungkot sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. Ngayon, ako'y nagagalak hindi sapagkat kayo'y nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumpay ng naaayon sa Diyos, upang kayo'y huwag magtusa ng kalugihan sa pamamagitan namin, sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Sapagkat tingnan ninyo, ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na naaayon sa Diyos, kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig at kaparusahan. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa mga bagay na ito. Kaya bagaman ako ay sumulat sa inyo, ito ay hindi dahil doon sa gumawa ng kamalian o dahil doon sa ginawa ng kamalian, kundi upang ang inyong pagmamalasakit para sa amin ay mahayag sa inyo sa paningin ng Diyos. Kaya kami naaaliw. At sa aming kaaliwan ay lalo pa kaming nagalak dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang espiritu ay pinayapa ninyong lahat. Sapagkat kung ako ay nagpahayag sa kanya ng anumang pagmamalaki sa inyo, ay hindi ako nalagay sa kahihiyan. Subalit kung paanong ang lahat ng aming sinabi ay totoo, kaya ang aming pagmamalaki sa harap ni Tito ay napapatunayang totoo. At ang damdamin niya ay lalo pang sumagana para sa inyo, na kanyang naaalala ang pagtalima ninyong lahat, at kung paanong tinanggap ninyo siya na may takot at panginginig. Ako'y nagagalak sapagkat ako'y mayroong buong pagtitiwala sa inyo. Purihin ang pagbabasa. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, napakaraming tao takot magsisi sa kanilang mga kasalanan. Na lahat tayo, walang exempted, noong tayo'y bata pa, hirap nating matutunan ang magsabi o magpahayag ng sorry. At sa totoo lang, hanggang ngayon, marami pa rin sa atin ang hirap mabitawan ang salitang patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan sa iyo. Ayaw nating umamin. Ayaw nating mapahiya. Kaya ginagawa natin minsan, nililihis natin yung topic o change topic na lang. Tapos, gagawin natin, hahanap tayo ng kamalian sa iba.
At yun bang gagawin natin ang lahat ng pamamaraan para wag lang magsabi, para hindi lang natin sabihin yung salitang sorry o patawarin mo ako. Minsan po, makikita natin ito sa ating relasyon, sa ating kapwa mananampalataya. Halimbawa, kung nagkaroon kayo ni ganito ng hindi pagkakaunawaan, madalas ginagawa natin, dumidistansya tayo sa halip na magpakumbaba. Imbis na lapitan o kausapin mo yung kapwa mo mananampalataya at magsabi sa kanya ng, sorry kapatid. Sorry kapatid. Nagkamali ako sa iyo. Anong nangyayari? Mas pinipili nating lumayo. O kaya naman ginagawa natin parang wala lang. Na parang ang nasa isip natin, lilipas din yan. Na parang hindi na natin kailangang ayusin ang ating relasyon sa ating kapwa. Ating relasyon doon sa taong yon. Ngunit ngayon, mga kapatid, kailangan nating laksan ang ating loob. Sapagkat ang ating pag-uusapan o ang ating pag-aaralan ngayon dito sa Lord's Day 33 ay hindi po biro. Ito ay seryoso. Yung salita o yung pagsasabing patawad, patawarin mo ako, Panginoon. At sana'y maunawaan natin na ang kalungkutan dahil sa kasalanan ay direktang kaugnay ng ating kagalakan kay Kristo. Yun ang makita natin sa ating pag-aaral. Maunawaan sana natin yon. Na sa tuwing tayo'y magpapahayag ng ating kasalanan, aamin ng ating kasalanan sa harapan ng Diyos, kasabay nun, nakaugnay roon, ang malaking katuwaan, kasiyahan, kagalakan mo kay Kristo. Na kapag mas dakila si Kristo sa ating mga buhay, handa tayong magsisi. Handa tayong lumapit sa Diyos, sa trono ng Kanyang biyaya. Kaya yung ating tema ngayon, na ating pag-aaralan, ay ang kagalakan kay Kristo ay nahahayag sa tunay na pagsisisi. Again, ang ating paksa, ang kagalakan kay Kristo ay nahahayag sa tunay na pagsisisi. Sa ilalim niyan, matutunghayan natin ang dalawang mahalagang punto. Ang una, kalungkutan sa kasalanan. Pangalawa, kagalakan sa kabanalan. Tunghayan natin ang una, kalungkutan sa kasalanan. Again, kung titignan natin muli ang ating binasang talata sa 2 Corinthians chapter 7, dito sa verse 9, sabi ngayon, ako'y nagagalak, hindi sapagkat kayo'y nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay ng naaayon sa Diyos upang kayo'y huwag magdusa ng kalugihan sa pamamagitan namin. Dito ay pinapakita ni Pablo ang kanyang pagmamalasakit sa iglesia sa Corinto. Na bagamat alam niyang masasaktan sila sa
kanyang pagtutuwid o yung kanyang pag-rebuke, pagsaway. Mga kapatid, ginawa ni Pablo yon dahil mahal niya ang mga taga-Korinto. Mahal niya sila bilang kaniyang mga anak sa pananampalataya. At oo, mahirap tanggapin ang ganitong klase ng pagtutuwid. Ngunit, kailangan yun eh. Kailangan gawin iyon ni Pablo upang maakay niya ang mga taga-Korinto sa tunay na pagsisisi at sa tamang pamumuhay sa harapan ng Diyos. Kaya minsan, pagka binabasa mo ang mga sulat ni Pablo, ang hirap pababawin. Minsan talagang yung mga salita niya mabigat, masakit. At kapag binalikan natin o pagka binasa natin yung kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, may binanggit siya. Yung patungkol sa kanilang pagkakawatak-watak, ang kanilang kawalang galang sa mga apostol, ang kanilang imoralidad, ang kanilang maling pananaw sa pag-aasawa, at ang kanilang maling pagsasagawa ng banal na hapunan. At nang eto na, haharapin nila ang pagsaway ni Pablo, haharapin ng mga taga-Korinto yung pagtutuwid ni Pablo. Doon ay meron lamang silang dalawang option. Ang option ay manatili sila sa kasalanan o sila'y tunay na magsisi sa kanilang kasalanan. Tabasa natin sa mga huling talata sa 2 Corinthians chapter 7 at masasabi nating salamat sa biyaya ng Diyos dahil ang pinili ng mga taga-Korinto ay magsisi. Ang kanilang kalungkutan ay hindi nagdala sa kanila sa kawalan ng pag-asa, kundi sa tunay na pagbabago. Na ayon nga dito sa ating pag-aaral, dito sa Heidelberg Catechism, tanong 89, ang sabi, ano ang pagpatay ng lumang pagkatao? Ang sagot, ito ay taus-pusong kalungkutan na inuudyo ka ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. And note, ang sabi, at patuloy pa na namumuhi at lumalayo sa mga kasalanan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagsisisi ng kasalanan ay hindi po minsanang karanasan. Hindi ka lang one time na magsasabi sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hindi natapos dun. Kundi araw-araw nakakagawa tayo ng kasalanan sa harapan ng Diyos, sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya ang pagsisisi sa atin, mga kapatid, ang ating paniniwala, ang pagsisisi ay patuloy na proseso sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Lagi ngang nababanggit sa akin ng aking tatay na kung maaari nga kapag ika'y nagsisi ng iyong kasalanan, kung po pwede, oras-oras. O kung pwede, minu-minuto. O kaya, segundo. Kasi, araw-araw, maya't maya,
nakakagawa tayo ng kasalanan. Kaya patuloy yan dapat na nakikita, nagiging ugali ng isang tunay na mananampalataya na palaging humingi ng kapatawaran, ng sorry sa Panginoon. Na hindi ka matutulog sa gabi nang hindi ka magpapahayag ng iyong kasalanan sa buong araw na ginawa mo. Palagi iyon kasama sa iyong panalangin. Na kapag tunay nating minamahal si Kristo, mas lalo nating nanaisin na talikuran ang kasalanan at mamuhay ayon sa kaniyang kalooban. Na ang ating pag-ibig o yung ating pagmamahal kay Kristo ay dapat na makita sa ating pagkamuhi sa kasalanan. Bakit? Dahil ang kasalanan, tandaan natin ito, dahil ang kasalanan ay isang insulto sa kabanalan ng Diyos. Na sa krus, ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo kung gaano kagalit, kung gaano kamuhi ng Diyos ang kasalanan mo at ang kasalanan ko, na kung gaano kalubha ang epekto ng kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya paano natin magagawang baliwalain ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang isang damdamin ng lungkot o pagsisisi sa nagawa mong mali. Ito ay isang pusong wasak, pusong durog sa harapan ng Diyos, isang matinding pagkamuhi sa kasalanan at isang matapat na pagtalikod sa mga kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang nalulungkot ka sa kasalanan mo, kundi nagagalit ka sa kasalanan mo. Kinamumuhian mo ang kasalanan sapagkat nauunawaan mo. Ito yung dahilan kung bakit dumanas si Kristo ng matinding paghihirap doon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Galit na galit ang Diyos sa kasalanan. At dahil dyan, paparusahan ka niya. Paparusahan niya tayo. Pero sinalung lahat iyon ni Kristo. Naibuntun lahat sa Kanya. Siya ang nasaktan. Kaya kung papaanong galit na namumuhi ang Diyos sa kasalanan, ganun ka rin dapat. Yun ang maging pagtingin mo, pagkilala mo sa kasalanan. At habang lumalalim ang ating pagkamuhi sa kasalanan, mas lalo nating minamahal si Kristo. Sapagkat sa Kanya lamang natin nakita, sa Kanya lamang natin natagpuan ang tunay na kapatawaran. At hindi lang kapatawaran, kundi sa Kanya rin natin natagpuan ang tunay na pagbabago. Binigyan niya tayo ng bagong pagkatao. Dati, bago tayo naligtas, hindi ka ba converted? Hindi ka pa na-regenerate? Yung dating buhay natin, ang totoo, hindi natin iniisip na masama ang kasalanan. Sa halip, nagugustuhan pa natin ito at patuloy natin itong ginagawa. Pero kapag may tunay na pagsisisi, may malalim na kalungkutan sa ating puso,
Hindi lang dahil natatakot tayong mabisto o natatakot tayong mahuli ni ganito, ni ganyan, kundi dahil nasaktan natin ang Diyos. At nasuway natin ang kanyang mga utos. Na kapag tunay tayong nagsisisi, hindi na natin gusto ang kasalanang dati nating minahal. Talagang niyayakap mo, talagang nagtatampisaw ka sa paggawa ng kasalanan. Ngayon, iniiwasan na natin ito at hindi na natin ito hinahanap. Hindi na natin ito binabalik-balikan. Kaya ating panalangin, sana'y lumago tayo sa tunay na pagsisisi. Tunay na pagsisisi. Hindi lang dahil, again, takot tayo na maparusahan o takot tayo na kausapin ni elder at tayo'y madisiplina. Kundi, kaya gusto nating, o kaya nais nating lumago sa tunay na pagsisisi dahil di punto masakit sa Diyos yun. Nasasaktan natin ang Diyos na nagmahal sa atin ng walang kondisyon. Kaya mga kapatid, hanggang kailan natin kayang saktan ng Diyos? Na hindi tumigil na tayo'y kanyang mahalin kahit ganyan ka. Huwag nating hayaang maging matigas ang ating puso. Magbalik loob tayo sa Kanya ng may tunay na pagsisisi. Isang pusong wasak. Talagang masakit. Pero handa tayo. Pag lumapit tayo sa Panginoon, handa tayong magpahugas ng Kanyang malaking biyaya para sa atin. Iyan ang unang punto. At ating pangalawa, kagalakan sa kabanalan. At gusto kong itanong ito sa iyo, sa atin. Yung tanong na, totoo ba ang kagalakan mo bilang isang Kristiyano? O ika'y nagpapanggap lamang? Tunay ba sa iyo ang sagot 90? Sinabi roon, may taos-puso kang galak sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, at may pag-ibig at kasiyahang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa lahat ng mabubuting gawa. Dahil marami ang nagsasabing mahal nila ang Diyos. Ngunit ang tanong, totoo ba? Talaga bang mahal mo ang Diyos? Mga kapatid, madaling magsalita, madaling bitawan na mahal mo ang Diyos, pero mahirap yung patunayan. Mahirap gawin. Kaya nga yung tanong ko sa inyo, sa atin, tanong natin sa ating sarili, tunay ba ang aking kagalakan sa Diyos? O pinepeki ko lang? O pakitang tao lang? Masabi lang? Na kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos o nagbabasa ka ng salita ng Diyos, tunay ba na nasisiyahan ka? O masabi lang na nakapagbasa ka? Na kapag nananalangin ka,
Taimtim mo bang kinakausap ang Diyos at nararanasan mo ang kaniyang presensya o nagdarasal ka lang para masabing nagawa mo yon? Na kapag pumupunta ka sa church, ginagawa mo ba ito ng may tunay na pagsamba? Na kapag pumupunta ka sa church, masaya ka? O simpleng routine na lamang para masabi mong nandito ka? Na kapag nakikinig ka ng sermon, kagaya ngayon, talaga bang nakatutok ka sa pakikinig? Talaga bang hinahangad mong lumago sa iyong pananampalataya? O nakaupo na lamang tayo sa ating upuan, patingin-tingin kung kani-kanino? Nakaupo na lamang tayo sa ating upuan pero hawak mo ang iyong cellphone. Hindi mo mabitawan. Panay browse mo sa iyong Facebook. Tingin ka ng tingin sa iyong messenger. Nandito nga yung katawan mo sa church. Pero nasa ng puso mo? Nasa ng ating pag-iisip kapag araw ng linggo? Kaya kapatid, huwag tayong maglokohan. Baka hindi pa talaga natin, hindi mo pa talaga nararanasan ang tunay na relasyon sa Diyos. Kasi ang tunay na buhay Kristiyano ay hindi lang panlabas na pagsunod. Kapatid, listen. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang panlabas na pagsunod. Yan din ay pagbabagong nagmumula sa pusong binago ng biyaya ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 7 verse 11. 2 Corinthians chapter 7 verse 11. Sapagkat tingnan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na naaayon sa Diyos. Kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig, at kaparusahan. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. So, ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin yan, kapatid, ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang pagsasabi ng Panginoon, patawarin mo ako. At pagkatapos mong manghingi ng sorry, ay babalik ka ulit sa dati mong ginagawang kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng talatang iyan. Ang tunay na pagsisisi ay mayroong bunga. At yung sinasabi ng mga bunga diyan sa talata, diyan sa ating binasa, sa verse 11, meron diyan 6 na bunga na binanggit. Ang sabi, una diyan, pagtatanggol sa inyong mga sarili. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin yan, hindi yan nangungahulugan na kapag nabisto ka sa iyong kasalanan o nagawang mali, ang gagawin mo, lulusot ka.
mag-iisip ka ng idadahilan. Hindi. Ang ibig sabihin ng pagtatanggol sa inyong mga sarili, ito yung pagnanais mo, gusto mo na maitama mo ang iyong ginawang mali. At yung sumunod, pagkagalit. Hindi ito yung galit mo sa ibang tao o magagalit ka sa ibang tao, kundi ito'y galit sa kasalanan, pagkamuhi sa kasalanan, masusuklam ka sa iyong dating ginagawa na mga kasalanan. At yung pangatlo na bunga, takot. Yun ay ang malaking paggalang mo sa Diyos. At pang-apat, pananabik. Yun yung matinding hangarin mo na maibalik mo yung iyong tamang relasyon sa Kanya, sa Diyos. At ito, sigasig. Ang tunay na pagsisisi, ang isa sa mga bunga, merong kang sigasig. Masigla ka na sumusunod, na naglilingkod sa Diyos. At yung sinabi dyan na bunga na kaparusahan, ito, dapat nating tanggapin. Ito naman yung paghahangad natin ng katarungan at pagtanggap ng nararapat na bunga ng kasalanan bilang bahagi ng tunay na pagsisisi. Kasi, hindi porkit nagsisi ka, hindi mo na makakamit o matatanggap ang konsekwensya ng kasalanang ginawa mo. Kaya isa sa mga bunga ng tunay na pagsisisi, tanggapin mo ang disiplina ng Panginoon. Ngayon, kung titingnan natin ang kalagayan ng marami sa atin, aking napapansin na mas nagiging masigasig tayo sa ibang bagay. Pwede natin ikatwiran ang nature ng makasalanan. Total depravity of man. Mas nagiging masigasig tayo sa ibang bagay ng mundo kaysa sa kabanalan. Marami sa atin ang maraming panahon, maraming oras sa social media. Maraming oras sa paglalaro ng mga games sa iyong cellphone. Baka ka ngayon, di ka naman nakikinig ng sermon. Naglalaro ka lang dyan. Marami din sa atin ang mas interesado sa mga chismis. Lagi tayong nakatutok sa kung anong mangyayari sa politika. Masyado tayong nakatutok sa kung anong mangyayari kay Pangulong Rodrigo Duterte. O sa iba pang controversy patungkol sa politika na nagiging sanhi, mga kapatid, ng pagkaubos ng ating oras na dapat sana'y nailalaan, na ibibigay sana natin sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Oras para manalangin sa Diyos. At nais kong idiin, walang mas mapanganib o mas nakakapinsala kaysa sa isang taong nagpapanggap na Kristiyano pero hindi tunay na nabubuhay ayon sa pananampalataya kay Kristo. Huwag tayong magpakapariseo. Huwag tayong makontento sa pagiging religious actors. Magaling magkunwari. Pero walang tunay na kabanalan.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito yung magandang balita. Mayroong malaking pag-asa. Hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil sa malaking biyaya sa atin ng Diyos ni Kristo. Ang panawagan ng Ebanghelyo, hindi ito suggestion o hindi ito mungkahi, ito ay utos. Magsisi at manampalataya ka kay Kristo sa Ebanghelyo ng Diyos. Na kung naririnig natin ito ngayon, huwag sana natin itong baliwalain. Huwag sana nating hayaang dumating yung araw na maaari mong marinig mula sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo ang masakit na salita. Nakikinig ka ngayon, parang sinasabi mo, ang sakit magsalita ni pastor. Masyadong direct. Masyadong matalim. Napakasakit. Nasasaktan ako. Mabuti nga yun eh. Dapat ka magpasalamat sa Diyos. Pinapaalalahanan niya tayo. Pero, ang pinakamasakit, baka dumating yung araw, darating yung panahon na maririnig mo mula sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Ikaw na gumagawa ng kasamaan. Yan ang pinakamasakit na salita na po pwede mong marinig. Take heed. Makinig ka sa warning ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Huwag mong hayaan na ito ang maging wakas mo. Tumugon ka sa panawagan ng Ebanghelyo, hindi sa iyong sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng pananampalatayang kaniyang handang ipagkaloob sa iyo. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, ang pagsisisi po ay hindi isang pabigat. Hindi. Huwag mo isipin yan. Na ang tunay na pagsisisi ay isang kabigatan. Listen. Hindi kabigatan na ikay tunay na magsisi. Bagkus, tandaan mo ito. Ang tunay na pagsisisi ay pintuan tungo sa tunay na kagalakan. Pintuan yun. Yun ang magbubukas sa iyo sa tunay na galak kay Kristo. Sabi nga ni Thomas Watson, and I quote, sabi niya, ang ganda nung sinabi niya, "Till sin be bitter, Christ will not be sweet." True repentance brings the soul into the joy of salvation. Sa Tagalog, hanggat hindi nagiging mapait sa iyo ang kasalanan, hindi kailanman magiging matamis sa iyo si Kristo. Ang tunay na pagsisisi ay nagdadala ng kaluluwa sa kagalakan ng kaligtasan. Na sa bawat paglapit natin kay Kristo nang may kapakumbabaan at may pananampalataya, doon nakikita, natutuklasan natin ang walang hanggang biyaya sa atin ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo mayroong kapatawaran ng ating kasalanan at sa pamamagitan ni Kristo may bagong simula. May pag-asa. Mayroon pang pagkakataon. Hanggat may buhay, pwede ka pang magsimulang muli kay Kristo. At
may kagalakang may kagalakan tayong hindi nakabatay sa mga bagay ng mundong ito, kundi ang kagalakang iyon ay nakabatay, kapatid, listen, kundi ang kagalakang iyon ay nakabatay doon sa sinabi sa atin ng ating confession sa Lord's Day 1 na tayo'y pag-aari ni Kristo. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Makapangyarihan naming Diyos, salamat po sa mga salita na ito at ang aming kapahayagan ng pananampalataya. Nakita namin, O Diyos, ang napakalaking biyaya mo sa amin na kami, na iyong mga anak, ay pinagkalooban ng bagong pagkatao na handang makapamuhay ayon sa iyong mabuting kalooban. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan na nagawa laban sa iyo. At tulungan mo kami na mayroon ng bagong relasyon sa iyo. At lalo, relasyon sa kasalanan. Tulungan mo kami na makalayo, na mamuhi din sa kasalanan. O Diyos, sa araw-araw, naririyan ang tukso. Naririyan ang kasalanan. Nakapaligid sa amin. Naririyan ang dyablo na pilit kaming pinapabagsak. O Diyos, kailangan namin ang iyong salita. Kailangan namin ang baluti. Kailangan namin ang iyong salita upang aming malabanan. Kailangan namin ang iyong biyaya. Kailangan namin ang iyong banal na espiritu upang kami makapagtagumpay sa bawat araw. O Diyos, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na palagi naming banggitin sa iyo ito. Tatawarin mo kami, O Diyos. Kami makasalanan. Buong puso kaming nagpapakumbaba sa iyo. At patuloy mo kaming baguhin sa aming mga pag-uugali. Sa lahat ng ito, naway nabigyan namin ng kaluwalhatian ng iyong pangalan. Sa iyo po, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.